Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel T. Sagayad na ang iyong magiging kasama for today. Gagawa po tayo ng basic input and output for C#. Problem number 1. Create a program to compute the volume of a sphere. Use this formula. So, volume is equals to 4/3 times pi radius cube, where pi is equals to 3.1416 approximately. The variable r is the radius. Display the volume of the sphere. So, start po tayo ngayon. Open po natin si Visual Studio. Dapat ko po is 2012. Meron daw 2019 sila din po yan. New project, console application, okay. First po, gagawa tayo ng initialization. Ano ba yung gagamitin natin? Which is double. Pag double po, ito yung may mga decimal points. Num1 is equals to 4. Num2 is equals to 3. Close. Double ulit. Volume. Hinahanap yung kailangan natin hanapin. Si pi equals sa 3.1416. Tapos si rad. Close. Next, ipapasok natin yung kailangan natin, which is si reduce yung kailangan natin. Kasi hahanapin nga natin si volume. So, console.write, enter the value of radius. Then, ipapasok natin siya kay rad dahil si rad ito. Then, rad is equals to convert that to global console that read line close. Then, process na kasi nakuha na natin yung value. Volume is equals to open and close parenthesis num1 over num2 times pi times, dahil naka-cube si rad, close. Output. Console.write line. Kaya medyo console.write the volume is console.write try. Dahil apat lang. Control F5 po. Enter the value of radius. Try natin sa 2. Yun ang value ni volume. 33.5104. So, paano siya yung flow natin? So, gumamit po tayo ng Lucid chart. Base ko ito pag nagawa po kayo ng diagrams. Una, start. Gumamit tayo ng circle, ng oval. Dito notes, sabihin nito, ito yung start or end ng program. Start yung oval. Next. Ano ba ito?
Ito yung magsisilbing, dito nyo ipapasok yung, dito nyo ipapasok yung mga dineclare nyo, double, num1, double int, kung ano yung mga dineclare yung variables. Next, si parallelogram, sorry mo lang. Ito yung magiging, ano yung ipapasok ni user. Yan. Ito yung, ano yung nagiging input or output. Tapos, si rectangle, ito yung nagsisilbing, ito na yung pinaka-process niya. Gets? Tapos, naulit na naman si parallelogram dahil output. Then, tsaka mag-stop si program. Yun po. Sorry po, medyo nabulan first time. Then, start. Ito na po si program. And then, ito naman. Pwede nyo siya gamitin sa cellphone nyo, computer nyo po. Gamitin nyo lang yung, ito. Gamitin nyo lang itong formula na to. So, dun po nagtatapos. Maraming salamat po sa pakikinig.